Bakit ganun? Kung sino pa yung gusto natin, sila pa yung di tayo gusto. Napakahirap sa damdamin ng pagmamahal na nahanap mo, subalit hindi ikaw yung hinahanap niya. Masaklap mang isipin pero ganun talaga ang katotohanan. Kaya kung ayaw sa atin, huwag nating ipilit ang mga sarili natin. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sabi ng papa ni Francis, mahal na mahal niya ang bunso niyang anak. At sabi niya sa akin, kung gusto ko daw humaba pa yung buhay ko, ayusin ko daw. At malilintikan daw talaga ako. Hindi man sabihin ng papa ni Francis ang nais niya. Alam ko ang ibig sabihin nun. Pero, alam niyo, may aaminin ako. Parang gusto ko na si Francis. Ewan ko ba? Pero masaya ako kapag magkasama kami. Tapos kapag kinukulit ko siya, nakakatuwa siyang makita na nagagalit at nag-iinarte. Baka mahal ko na siya. Pero nakakatakot. Kasi naman, baka kapag nasaktan si Francis naku, katapusan ko na sa papa niya. Pero, ano bang nararamdaman ni Francis sa akin? Di ko kasi mabasa ang mga mata niya. Minsan laging galit, tapos minsan naman masaya siya. Kaya eto, naguguluhan ako sa kanya. Francis, teka lang. Bakit mo nilagyan ng mga unan sa gitna ng kama? Para safe ako, Eddie. Baka mamaya yakapin mo ako. O kaya baka mamaya kung anong gawin mo sa akin. Napaka-arte mo baga, Francis. Ano namang gagawin ko sa'yo? At saka, baka ikaw yung may planong gawin sa akin kaya naiisip mo yan. Eddie, wala ha. Huwag mong tatanggalin yung mga unan sa gitna natin. Napaka-arte mo, Francis. Pero sige, kung yan ang gusto mo, At saka, may ka na, pero patayin mo muna ang ilaw. Eddie, good night. Magkita na lang ulit tayo bukas. Uy ka ni Francis na eto. Pinatay na ang ilaw at wala na akong makita na kahit ano. Bukas na talaga kami magpapangita kapag ganito kadilim. At eto, naramdaman kong may nahiga na sa kama. Kaya naman tahimik lang ako. At sa pagdipas ng bawat sandali, nararamdaman kong hindi makatulog si Francis. Ang likot niya sa kama Francis, ano ba? Ang likot mo, paano ko makakatulog nito? Sorry Eddie. Namamahay ako. Hindi na ako sanay matulog sa kama ko. Sa bagay Francis, nasanay ka na kasi sa dormitoryo. Pero, ipikit mo lang yung mga mata mo. At makakatulog ka din. Ikaw ba Eddie? Inaantok ka ba? Ewan ko. Parang antok ako na parang hindi. Medyo namamahay din talaga ako, Francis. Parang mas gusto kong may kayakap para makatulog ako. Ha?
Sino namang yayakapin mo, Eddie? Francis, pwede ba yung Barbie doll mong malaki? Masarap kayakap yun kahit amoy alikabok. Eddie, ano ka ba? Hindi pwede yung Barbie ko. Francis, ikaw na lang kung gusto mo. Para ka din namang Barbie. Uy, Eddie, di ako Barbie. Oo na, hindi na. Pero payakap ako, Francis. Dali na. Para makatulog na tayo pareho. Eddie, ayaw ko. Hindi ako sanay na niyayakap ako ng iba. Maliban kay mama. Masanay ka na, Francis. Kasi mahilig talaga akong mangyakap. Dali na. Yakap lang naman Parang di tayo magtropa niyan. Walang mali siya, promise. Sige na nga, Eddie. Yakap lang ha. At kapag may ginawa ka talagang kakaiba, iuhulog talaga kita sa kama mo. Oo na, Francis. Sige na. Tanggalin mo na yung mga unan sa gitna. Wika ako. Dahil madilim sa silid at wala talaga akong makita. Kinapkap ko yung unan at eto, wala nang nakaharang sa gitna. Kaya eto, umusod na ako papunta kay Francis. At dahil sobrang dilim, wala talaga akong makita. Nakahiga lang ako at naghihintay na lumapit si Francis. Kaya lang, gaano pa ba siya kalayo? Isang dangkal, 2 o 3. Kaya ito, tumagilid ako at tumarap na kay Francis. Kaya lang, paggarap ko sa kanya, parang may dumampi sa labi ko tapos may mainit na paghinga sa may ilong ko. Alo, napabalik ako sa paghiga. Ano bang nangyari? Bakit parang napahalik ako kay Francis? Wala kasi akong makita. Napakadilim kasi. Francis. Sorry, madilim. Wala akong makita. Ano bang nangyari? May nadampian kasi yung labi ko. Eddie, wala yun. Matulog ka na. Wika naman ni Francis. Ganun ba, Francis? Wika ako kaya ito. Napapaisip ako. Ano kayang nadampian ng labi ko? Nagkahalikan ba kami? Tapos, nagulat ako kasi habang nakahiga ako, si Francis na yung yumakap sa akin. Nakapatong pa nga yung kamay niya sa dibdib ko tapos yung ulo niya nakaunan sa braso ko. Eddie, matulog na tayo. Sige Francis, matulog na tayo. Wika ako naman. Sa bawat sandaling lumilipas sa madilim na silid, alam kong nakatulog na kagad si Francis. Nakakarinig na kasi ako ng mahinang paghilik mula sa kanya. Ako naman, eto. Iniisip pa din kung ano yung nadampian ng labi ko. Mga 3 segundo din kasi yun. At kung halik man yun, unang halik ko yun. Makatulog na nga. Kayo din, matulog na. Tsaka, maaga pala akong gigising bukas. Kasi maghahanap ako ng mga pasalubong para kay Aling Yoli. Baka magalit yun kapag walang laman ng eco bag. Sarap na sarap si Francis. Na nakasubsob talaga sa kilikili ko. Sana
mas humaba pa ang gabi. At sana, ganito din sa susunod na gabi.